Welcome back mga kapartner. Dito na naman tayo sa, hindi ko na alam kung pang ilang episode na to ng Kapartner Podcast, but welcome back, palakpakan. Yan, salamat. Ay, salamat ha, sa mga pumalakpak, salamat ha. Thank you for tuning in. No? So marami na kayo napanood na Kapartner Podcast episode. At nagkwento na tayo tungkol sa mga customers ni Global Dominion, even employees ni Global Dominion, at mga naging kapartner ni Global Dominion. This time it's a different story. Kasi mga kapartner, dati natin siyang naging customer at ngayon kapartner na natin. No? Kapartner natin sa pag-angat. Walang iba kundi si Renzo Duat ng Dashcar Pro. Renzo, magandang hapon. Thank you, Liga. Thanks for having me. Ayan. So, Sir Renzo, no, balita namin, ikaw yung isa sa mga, actually, from what I've heard of, parang one of the first customers namin na naging kapartner namin later on. Wow, really? Oo, very few yun, ha? Very few. Pero sana marami pang mga katulad mo na merong inspiring stories. Kwentuhan mo naman kami, Sir Renzo. Balik tayo sa pinaka-umpisa, yung pagiging customer, paano mo nakilala si Global Dominion? Well, basically, nung mag-start pa lang kami magnegosyo, starting up a business Ano yan? I mean, it requires capital. So, medyo kinapalan ko yung mukha ko. Pumasok ako sa buying and selling ng kotse. So, na-figure ko, mahirap pala dito. It requires not a typical capital, but huge amount of capital to start this kind of business. Hindi pwedeng basta-basta lang ang capital mo doon. Hindi. Kasi we're talking about cars Kasi for most people, isa to sa pinakamalaking investment nila At yan, dumating yung point na, hey, there's a gap sa market ito. So, may market pala yung mga used cars kahit sabihin mo 10-year-old, 15-year-old cars na nabibili siya. I mean, meron siyang merkado. However, may problem was, paano ko sisimulan to? Yan. Ang mahal ng kotse, di ba? So, maraming of course, I believe meron ka ding mga social accounts. So, sa Facebook ko, particularly, may lumalabas sa akin ng mga ads na mga loans na ganyan. Correct. Una ko tinignan banks Okay. Una ko tinignan banks. And nag-try ako mag-apply sa mga bangko. Kaso, reject ako. Oh. Reject ako kasi anong panghahawakan nila? Startup business. Correct, So I think they are requiring at least 2 years na operating na yung negosyo mo. Akong magsimula pa lang. So literal small. So, paano? I mean, sino tutulong sa akin? Nahiraman ko na yung mga kaibigan ko, nahiraman ko na yung mga kamag-anak ko. So, sino pa? Sino pa yung magtitiwala sa akin? And it's not unusual kasi marami rin kaming mga customers na nag-try din sa banks before magtanong sa amin. And then, yun din, may ganun ding experience. Marami pala katulad ko. Oo. na talagang eager to get that capital para makapag-start up ng business. But come 2020, nakita ko yung ad mo, ad ng Global Dominion, particularly. Nakalagay doon, Sangla ORCR. Yes. So, sabi ko, ano ba to? So, sakto, meron naman akong personal car na pwede kong magamit. So, nag-inquire ako. So, sa Makati I think yung ad was, marami kayong branches So, at that time, hindi ko pa kilala, to be honest, hindi ko pa kilala yung Global Dominion. Hindi ko pa alam yung mga products and services ninyo. So, nag-inquire lang ako. Typical message, tapos nagbigay ng mobile number. Then, I called yung contact, yung number ninyo. So, sabi ko, I was inquiring for Sangla or CR kasi nga, I'm starting up a business. So, kailangan ko ng cash flow. So, buti na entertain ka naman. Yeah. Mabilis actually. Mabilis. Okay. So, pinapunta nila ako sa office kasi titingnan daw nila yung ORCR. At that time, ganun pa ba yung process? Titingnan, pinapunta pa. Kasi nasa Makati, talaga, mas convenient parang na ngayon. Mas convenient na. Kasi you'll have to submit, and keep me honest, marketing, you'll have to submit the documents pag kukunin na yung proceeds, di ba? Yung original. You can initially just submit copies of parang digital copies of the documents in the meantime. Okay. So, at that time, pumunta ako sa office nyo sa Makati So, sa ground floor nung office sa Makati, maraming kotse. Ayun pa yung lumang office ng Makati. Oo, sige. Sa may bumbero. Parang may warehouse pa yata sa baba. Yeah. Nakapata ako doon. So, wala na yun ngayon. May bago na. Bago na sir, office sa Makati. Okay. Pag Anyhow, pagpunta ko doon, so dami kotse sa baba. So I was assuming, kasi nga, Sangla or CR. I was assuming,
iwanan ko yung kotse ko. Ay, siguro ako lang yung nag-initiate na pumunta doon. Kasi from what I understand is Saklaw RCR. So, bibigyan mo ako ng pera, kapalit, hawakan mo yung collateral ko, which is yung kotse, tsaka yung dokumento. Yun yung alam ko. But no, hindi pala. Pagpunta ko doon, kailangan lang nila is the papeles ng sasakyan. Kaya pala, Sangla ORCR. So, sabi ko, sakto. May magagamit pa akong auto. And then at the same time, meron akong yung pinakakailangan ko na capital for my startup business. At dahil negosyante ka, kailangan mo rin talagang may sasakyan ka pang magagamit that time. Kailangan ko kasi at that time pandemic eh. So you know naman pandemic part ng part ng hindi na siya luxury ang sasakyan at that time eh. So necessity na eh. So sabi ko sakto kasi yung sasakyan ko na yan ginagamit ko din sa mga transport, transport yung mga yung online delivery platform. So nagde-deliver din ako kasi nga pandemic. Sa logistics, tsaka at TNC. Yeah, so lahat yan pinasok ko. So, yun. Galing ha? Kasi of course, ang nangyari nun, so parang yung ipambabayad ko sa inyo, doon ko kinukuha sa extra service na ginagawa ko. So there, I was very happy nung na-approve ako. Kasi nga, pandemya. Sino mag-a-approve sa'yo sa gitna ng pandemya? Correct. Siguro, I think yun din yung reason bakit di ako in-approve ng bank. So, but anyway, I'm very happy na nabigyan ako ng pang-startup ko. And at the time, I think Global Dominion is one of those na pinakaunang bumalik sa pagpapautang. No? I can remember na meron ding mga adjustments na nagawa dun sa mga naging loans ng ating kapartner because our principals, our board of director mga directors namin believe na doon nila kukunin yung pambayad when they are able to start their business or restart their businesses. Doon manggagaling yun Yeah. So it would be easier if we provide yung parang funds to mobilize their business first. So, I'm thankful na isa ka pala sa beneficiaries ng efforts na yun. Kasi I think kung hindi ko nagawa yung leap na yun, yung hindi ako sumagal yung first step ko na of course yung mag-start ng negosyo and next is yung big leap na rin na mag-raise ng capital. I don't think aabot kami sa kung nasan kami ngayon. So, maraming salamat. Maraming salamat. Sa Global Dominion. Global Dominion. Yes, yeah, thank you, absolutely. Global Dominion. Kasi naging big part kayo dito sa Dashcare Pro. Thank you. Thank you for believing in Global Dominion and for now inspiring others with your stories. Kwento mo naman, Sir Renzo, paano mo nagamit yung capital? Kunwari, hindi nakapag-loan ka na, di ba? Paano mo siya nagamit naman para palaguin na yung negosyo mo? Ginamit yan sa tamang paraan naman. Sa tamang paraan. Kasi when you say loan, for most people, pangit yan utang yan pangit yan Pero kung maganda yung goals mo, I mean, may pupuntahan talaga yung capital mo. I mean, mapapalugo mo siya So, paano ko siya ginamit? So, at that time, meron akong isang sasakyan. Ang daming inquiries sa amin. Daming inquiries. Sabi ko, pandemya ba talaga? Bakit sila namimili ng sasakyan? So, nabili siya. Nabili yung una namin sasakyan. However, hindi siya agad, yung transition ng payment, hindi ganun kabilis So, sabi ko, nabenta ko yung kotse ko. You had to wait. Maghihintay ako for the payment. So, paano ko ma-entertain yung other clients, yung other inquiries kung wala akong mabibigay na produkto? So, syempre, kung saan ko ginamit, definitely, bumili ako ng sasakyan ulit na pambenta na nanganak. Naramdaman mo yung demand, no? Parang sunod-sunod na pumunta sa'yo. Exactly. So, I think pumabor lahat sa amin at that time Kaya, sabi ko, of course, nagpasalamat ako sa taas na tuloy-tuloy yung pagsuporta sa amin. Nagpasalamat din kami sa mga clients, sa mga sumusupport sa amin sa Dashcare Pro. Kasi tuloy-tuloy I mean, tuloy-tuloy from pandemic up until now. So, overwhelmed kami sa Dashcare Pro family. Sino-sino pa yung mga taong naging instrumental to the growth of that business of yours? Kasi I believe, nung nag-umpisa ka parang you're just trying it out and you see a demand and then boom, bigla na lang siyang lumaki. Sino ba yung mga iba pang taong nakatulong sa'yo dyan? May tao. Mga team members, paano mo sila nabuo yung team? Sino pang ibang mga tumulong sa'yo?
number one, ang nag-motivate sa amin dito is yung mga kliyente. Mga kliyente talaga. Okay. Kasi we're selling used cars. So, again, back tayo ng pandemic. At that time, natatakot sila bumiyahe ng sa public transportation. So, besides limited yata back then. yes, Diba? very limited. Also, so planning sila kumuha ng brand new. Yung iba gusto brand new. However, yung approval sa mga major banks are not that as easy comparing pre-pandemic. So, nag-opt sila sa mga used cars like ng mga binibigyan namin produkto. So, ang kagandahan dyan, nandyan yung mga kasamahan ko sa trabaho before. Yun. Basically, natanggal din sa trabaho. Hindi naman natanggal. Ano bang tamang term? Na-layoff. Na-layoff. Na-layoff sa work na at that time, nasa bahay lang, umaasa sa ayuda, katulad ko. Umasa ka ba sa ayuda? Yes, umasa I don't sa think ayuda. so. Umasa ako sa ayuda. Kalay kami, umaasa kami sa ayuda. May paayuda sila mayor nun. O so, mga mahirap. kasamahan mo, no? Paano? Na-realize ko ngayon yung kinikwento mo kanina, parang lahat fell into the right places nung nabanggit mo. Kasi ngayon, you had people who can help you as well. Kasi na-layoff din sila, di ba? So, yes. Ang kagandahan doon, ayan, sabi ko nga, parang mukhang para sa amin talaga kung nasan kami ngayon eh. Kasi, way back nung nagtatrabaho ako sa hotel, concierge kami. Kaya kung mapapansin may taglay namin, your auto concierge. Oo nga, no? Concierge, ano ba yung concierge? Concierge are the keeper of the keys. So, lahat ng mga request sa amin ng mga guests namin sa hotel, kinikater namin from simplest up to most difficult ones. So, yun nga, since handle namin yung transportation, so lahat ng problema dyan, alam namin. Handle din namin yung valet service. Alam mo yung valet, kami yung nagpaparada ng sasakyan para sa mga mga kliyente. So, sa valet, may mga incidents din dyan. May nagagasgas yung kotse, may nababagsakan ng barrier. So, ins and outs ng kotse, kabisado namin nung team member ko, ng mga team members namin. So, since nga nawala kami ng trabaho, so, yung si Sir BJ, siya yung number 1 employee namin dito. And then, ako mismo naglilinis ng kotse, tsaka Sir BJ, taga-tik-tik ng kalawang. Kasi used car eh. So may mga kinakalawang dyan, tik-tik kalawang, liha kalawang, then recondition, linis interior, linis exterior. So yun yung ginagawa namin before namin ibenta yung sasakyan. Talagang chinecheck nyo yung... Yes, so from raw talaga. Then, to your table. Wow. So, there. That I heard that meron ka ring na-experience na hindi maganda, which led you to be better, no, in terms of offering used cars dun sa inyong mga kliyente. What is it about? Marami actually. Marami ba? Pero ang pinakang heartbroken ako is yung pinagkakatiwalaan naming mekaniko. Hindi ko na mabanggit yung pangalan. Ba't ikaw ka na mabanggit? Yung pinagkakatiwalaan naming mekaniko, na love ko. Parang betrayal eh. Kasi alam mo yung sa team, di ba? Meron parang relasyon din yan. Di ba? So yung full na trust binigay namin sa kanya. So favorite mo yon? Safe to say, pwede. Kasi magaling eh. Magaling siya yung chief mechanic na. Yung chief mechanic namin. Magaling siya, magaling makipag-usap. And technical siya eh. Technical. Hindi siya yung basta-basta lang magbibigay ng information, ina-explain niya further. That is why siya yung kinuha namin chief mechanic. However, dumating sa point na nagawol yung tao. At doon ako kinabahan. Nag-awal siya ng mga... Unang araw, walang kaba. Pangalawang araw, nag-worry kami. Pangatlong araw, bakit walang paramdam? So, pinuntahan namin yung bahay, wala na siya doon. Pinuntahan namin yung mga kamag-anak, wala na siya. Ang nakaka-worry doon, ayan, alam mo? Ano? Nasa kanya kasi yung sasakyan namin. Oh my gosh. Euro yun ah. Okay. BMW to be exact. Wow. Isang BMW, isang Honda City. Bakit nasa kanya? Ayusin niya. Titignan niya. Kasi that's his job eh. Primarily, he's there to help us to recondition the car. So kapag may mga concern, siya maghahawak. So, ito yung nakakaloko dyan eh, na nalulong sa sugal yung tao. So I think yun yung main reason bakit niya nagawa yan. But anyway, natangayan kami ng dalawang kotse.
Yung mga parts ng sasakyan na ni-request, yung pinio niya sa amin, syempre, nasa Nasa kanya kanya. na lahat. Yung ibang pyesa sa showroom, nakuha din niya. So, napakaraming assets na Were you able to recover those? luckily, yung dalawang sasakyan bumalik. Okay. Yung mga losses na lang namin din nasa those 6 figures pa. Malaki pa rin. But Mga piyesa, it's a learning lesson. It's a learning lesson for a small business owner like me. It's a learning lesson na, it's nice to have a good culture sa company. It's nice na you give your full trust sa isang tao. It's nice na you have magandang environment sa kumpanya, but you have to have na may pagkukulang ako eh. Hindi ko na pa-background check yung tao. I mean, nangibabaw yung feelings. Okay. And you nangibabaw. didn't know about gambling until the incident? Okay. Kasi kung alam ko, wala, hindi siya makakapasok. Kasi it's like, gambling is like droga na din eh. Addictive yan eh. Marami akong kilalang ganyan na Nakausap mo na ba siya right after? Talagang pinag-usapan natin siya. No? oo nga. Oo nga. Iniisip ko kasi what was on his mind, did he think na he can get away from that? No? Ayan, alam mo ba? Na-surprise ako. Hindi pala kami yung first Oh. na nabiktima niya. Okay. Wow. Right after nung pinablicize na he's not connected anymore sa company, may nag-reach out sa amin, owner naman ng shop. He did the same thing. Same na ginawa niya sa amin, ginawa niya sa previous na employer. Wow. So, So tama ka nga about background checking. yun ang natutunan. Oo. Sobrang mahal na learning lesson. Correct. Dito. But I'm sure you've learned a lot, not just from that incident, pero sa mga experiences mo in building and expanding itong Dashcar Pro. Pero ikaw ba mismo, Sir Renzo, are you meticulous pagdating sa sakyan? Ikaw mismo, ma-assess ka on your personal units? Dapat. Personal ko? Oo, Or mga sasakyan mo actually, mismo. ito, sir, ayan na. Personal car ko, maraming gas-gas, maraming dents. Personal car ko. Kabaliktaran yan sa mga sasakyan namin na binibenta. Kasi sa sasakyan ko, hindi ko na masikaso eh. Hindi mo na masikaso. Hindi ko na masikaso yung personal car ko eh. Whereas yung mga produkto namin, kasi yun ang bread and butter. So, at some point, yes, it's a used cars. Yes, there's a fender benders dyan. Pero, yung pride namin yan eh. Yan yung pride namin eh. So, lahat ng pinaghirapan ng customer service department, lahat ng pinaghirapan ng marketing department, lahat ng pinaghirapan ng nagka-car wash ng kotse, ng mekaniko, it will fall down dun sa isang produkto eh. Dun sa isang produkto na ibabaksa. So, Doon again, ka i-judge eh. yeah. Yes. So, if you're asking me na kung meticulous ako, mas meticulous yung quality na department namin. Wow. Yeah. And I'm just thinking, imposibleng, hindi mo maiwasan na used car yan eh. So, meron talaga kayong Meron. ayusin, i-recondition perhaps dun sa mga sakyan bago nyo Meron. gawing available yan to the customers. How do you make the customers feel confident na Dashcar Pro yan eh? So, wala ka nang poproblemahin. Magaling kami mambudol, ayan. Bukod sa magaling mambudol, we have, pagpasok pa lang ng sasakyan sa amin, I mean, I'm talking about yung ibebenta namin. Pagpasok pa lang ng sasakyan sa amin, quality assurance na yan. We have department particularly for receiving yung mga bagong sasakyan. Next, mag-undergo naman siya ng reconditioning. So, may stages. Yes, reconditioning. After ma-recondition, ifo-photoshoot naman yan for marketing. Then after i-photoshoot, so ready na siya for the market, for the public to test drive para ma-view. Next niyan, before releasing, babalik ulit yan sa stage 1. So, inspect, ang quality assurance. Also, mahirap ibenta kapag laway ko lang yung pinanghahawakan ng kliyente na maganda yan, sir, roadworthy yan, ma'am. Inspected namin yan. That is why we've hired a third-party provider. And Japanese company yan. Japanese company rin. Hindi ko na babanggitin yung company. At baka singilin mo sila. Japanese company yan na nagkakandak ng inspection. Okay. Beyond that inspection, for example, pasado sa kanila,
they can extend a warranty services up to 2 years. So that's how confident. So may third party, may pangatlong mata. Yes. Diba? Natitingin dun sa unit mismo. Hindi na kayo, Yeah. may check and balance. Kung Yes. Yes. So, kapag may nakalusot sa amin, definitely sa kanila hindi. Another wall of inspection para sa mga kliyente Ang namin. ganun strategy mo kasi it makes your customers also more trusting to the brand itself. Yeah. At saka, iwas-sisi yun. Oo nga, correct, tama. Pero na-check na namin yun Oo. chinek din ito nila boss eh. So, nakalusot sa amin dalawa. So, Correct. dalawa kami pwede mo sisihin. At ang malaking company yun. Yeah, Japanese company. When you say Japanese company, ayan, meticuloso yan. Absolutely. Tsaka hindi magpapasira ng pangalan yan. Pero hindi mawawala yung magaling kayong mambudol. Yan. Yun ang number one. Yun ang number one. Walang nakikita natin yan. No? And what I find interesting about the marketing strategy is you tell them the truth. No? Nakikita ko even on the videos, mga posts, mga partner kung nasusubaybayan yung page ng Dashcar Pro. Pag may gasgas yan, papakita niya talaga. Pag may whatever is the problem sa interior, makikita talaga. So, yun. Pag sinek nyo yung mga materials sila, they would tell you the truth. And I guess it works. No? Thank you, Ayan. Thank you. Kasi, I'm new to the business. I'm new dito sa used car dealer industry. So, of course, ang tinitingnan ko kasi is kung ano yung mga, hindi mareklamo, kung ano yung mga doubts ng kliyente, bakit hindi sila kumukuha ng used cars. So, one of which is, buy and sell yan, used car dealership yan, hindi yan magsasabi ng totoo sa'yo, hindi yan trustworthy, they're there lang to rip you off, they're there lang to earn money. But, so ano yung nakita ko? So, bakit hindi instead na mag-focus ako dun sa sasakyan na produkto is why not focus ako dun sa missing piece na trust. Dun sa missing piece na inspected yan. Yung pinaghirapan kong pera ay secured. May brand yung kukunan ko para at least at some point walang maging problema dun sa pinaghirapan kong pera. So, basically, yung kotse ay secondary produkto namin. Ang primary produkto is the trust. The trust, na you can give sa mga kliyente. Parang kayo. Oo, tama. Hashtag pwede pala. Pwede pala. Hindi na sila, maging kampante sila no, pagdating sa mga products na ino-offer mo. And as mentioned earlier, I think it works. And to the point na even mga seasoned car dealers look up to you. Talaga ba? Grabe naman. Mga ka-partner, naman, aminin nyo yun. May mga partner dealers tayo that also are excited, for example, to meet Sir Renzo of Dashcar Pro. Have you met some of them? May mga meron ka namang seasoned car dealers we make new friends dito sa... Diba? Especially nung nag-attend ako ng dealer's night nyo. Doon ko sila, personally nakilala. So, ang nangyari doon, parang social na eh. Right Correct. after ng awarding. It was the point, yeah. Last year, no? Last year na. Last year. So, thank you, na-invite nyo kami. So, big big opportunity rin yun na bigay nyo dun sa event niyo kasi we've get to meet yung other dealers, we've get to meet yung mga, actually may mga suppliers din. So, malaking help siya sa amin kasi marami ako natututunan from them. And I can see some of them naging partners mo na. What do they do for you? Some of those car dealers, minsan kapag sobra-sobra yung inventory nila, they asked us to sell their cars on their behalf. So, we have those kind of internal agreements or internal business na malaki yung impact sa amin. So, nadagdagan yung inventory namin. So, there. Okay. Last couple of questions. No, I noticed na you're still eager to learn. Marami ka pang gustong matutunan. You're saying of course because it's natural to you. Pero mahirap yan nakaka-partner. Marami naman ako na-encounter na ibang mga entrepreneurs and businessmen na I think hindi na sila ganun ka-eager to learn more. But you're different kasi you're willing to get more training even if magaling ka na. For example, marketing. That's one example. Marketing. Not everyone will say, sige, mag-marketing training pa tayo. But you're very willing to and eager to get such support from other people for your team as well. Of course. Bakit ganun? Bakit eager ka pa rin na may matutunan pang mga bago palagi? Ayan, sa panahon niya, sobrang fast.
face. So, hindi pwede yung natutunan or kung ano yung ginagawa mo ngayon will work 2025, sa next year, 2025. Will work, of course, sa 2026. That's not how things work ngayon. Na yan. Yun para sa akin, yun yung nakita ko. So, you have to be competitive, number one, sa market. You have, sometimes, dapat you need to lead the market. So, best yun eh. Kapag ikaw yung nauna, ikaw yung pagkakatiwalaan. Ikaw yung, you're the guy kapag ikaw yung nauna. So, at some point, you need to experiment kung ano yung mag-work and ano yung hindi. And don't be afraid na to make mistakes kasi part talaga ng part ng journey yan. So, dapat just enjoy the ride. Check mo kung saan magiging happy yung mga kliyente. And sabay-sabay lang, together with your team. Correct. Together with your team. I was gonna go there. Kasi hindi lang customers ang mahalaga sa'yo, pati yung team mo. I recall one of our recent interviews with you when you introduced then some of your team members. Bakit mahalaga yung welfare ng team members mo and the culture within the company? Very important sa amin is the culture eh. Kasi if mararamdaman ng client, once they stepped in sa showroom namin, unang sasalubong sa'yo, greetings. Greetings, tingin sa mata. So, customer service oriented kami. So, mararamdaman ng kliyente kung welcoming ba kami. Kasi, ayan mga taga-global. Ayan mararamdaman. Totoo yun. Kasi, sometimes, papasok ang kliyente, naghahanap lang ng tig 300,000. Since ang ganda ng smile ng sales namin, binibili tig 1 milyon. SUV na bigla. So yung 300,000 ginagawang down payment, so ilo-loan na lang sa inyo yung remaining. Makes sense. So ganun nangyayari. Actually, it's not pambubudol, it's nature. If you're satisfied sa customer service sa nag-a-assist sa'yo, mas madaling mas madaling mag-decision eh. So, sabi ko, 300 lang dala niya, na natatapos 1 million. So, parang budol na rin at some Well, point. I think it's win-win, di ba? Yeah, Kasi actually. kung maganda naman yung unit for him, eh. Di ba? Yes. And also, nadi-discover nila na, meron din palang loan sa used cars. So, kasi... Doon pa lang nila nalalaman. Oo nga, kasi baka pumunta sila doon thinking na ito na dala ko, ito na yung pambibili ko kagad. Kasi, yun yung tradition eh. Kapag used cars, cash talaga eh. So, yan, win-win situation din. Correct. Actually, win-win-win. May pangatlo Tatlo kami. pa. Panalo yung kliyente, panalo kayo, panalo yung global dominion. Yes. And I'm down to my last question for Sir Renzo. Ano ba ang hashtag pwede pala story ng isang Sir Renzo? With all these experiences from the past, mula na nagsimula ka, hanggang saan narating mo ngayon, and may yung mararating mo pa, di ba? Ano yung masasabi mo nga, ito yung hashtag pwede pala story ko na hindi mo inakalang pwede pala to? Yeah. May hashtag pwede pala story was hindi ko na-expect na makakapag-hire kami ng everything's possible. Hindi ko na-expect na akala ko 5 people can make a difference sa company. So you can you can help more people by number one, being honest sa kliyente, being honest din sa mga tao, building your good good culture sa kumpanya, and most especially making good relationships sa mga kliyente. So again, may pwede pala story is you do not limit yourself kung nasaan ka lang ngayon, kung ano ginagawa mo. At again, way back 2020, we only have 1 employee, 1 staff. Now, yung 1 staff namin are handling more than 20 employees now. So actually, he's the Renzo. Kung ano yung ginagawa ko noong 2020, 2021, 2022, yun naman, siya na yung gumagawa ngayon. So, kahit siya, yun ang story niya. Sinasabi niya, pwede ko palang gawin yung ginagawa mo, Renzo. Pwede pala ako mag-manage ng tao. And also, maglo-loan sila sa inyo. Maglo-loan siya sa inyo. Yun ang pinakamagandang parte niyan. And also, sabi niya, Sir Renz, before wala akong motor. Before,
of course, motor next yan, di ko ina-imagine magkakaroon ng sasakyan. But now, yung application niya sa first ever car niya, nasa table niyo na. Kaya approve mo na. Ayan, please. Ako talaga, sige, lista natin yan. Within Sabi na- reach na niya, yung sasakyan niya. yes. So, pwede pala. Hindi niya ini-imagine na. Hindi niya ini-imagine na magkakaroon siya ng sariling sasakyan. 4 wheels. So, yung sasakyan niya, hindi lang basta sasakyan, magandang sasakyan. Mukha nga, So, nararamdaman pwede ko. pala. Ngayon Pwede pa lang, pala. congrats na kagad sa kanya. Yeah, thank you. And baka, definite may kita niya Panood to. niya. Thank you, Sir Renzo. And please, invite our viewers, our audience ng Kapartner Podcast, saan nila mahahanap ang Dashcar Pro, ang website, location, or social media. Dito. So if you're looking for quality used cars, if naghahanap kayo ng cash flow para sa inyong negosyo, may mga products tayo. Bukod sa sasakyan, mga used cars, may mga products din tayo like Sanglao or CR. If you're abroad and kailangan ng capital for your renovations ng bahay, meron din tayong products galing din sa kanila sa GDFI or Global Dominion. Please do not hesitate to contact us. Located po kami sa number 40 Don Manuel, Barangay Salvacion, Quezon City. If you want to check out our inventories, our products, especially Sanglao RCR, you can check out our website. That's www.dasherpro.com. Makikita nyo dyan din si Ian sa mga socials namin. Kasi bidang-bida yan. Maraming mas nagtitiwala sa amin kapag katabi ko si Brother Ian. And then, open kami araw-araw kapag naghanap ka we will make sure na yung pinaghirapan mo, yung hard-earned money mo for your used car, your dream car, secured sa amin. And syempre, if kailangan nyo ng assistance sa auto loan, andito ang GDFI to assist you. Thank you. Salamat for that. Thank you, Sir Renzo. For your questions or comments, just leave them on the comment section of this podcast. Of course, you can go directly to the social media accounts of Dashcar Pro. And for loans, you can go directly naman to our website, gdfi.com.ph. Or for cars, ano yung website ulit, sir? That's www.dasherpro.com. Madali lang maalala. Also, active kami sa mga socials. May mga TikTok, di ba kayo? Meron Facebook, din, Instagram. meron din. For sure, alam nilang active kayo sa social media. Lagi ka nila napapanood sa TikTok. Even loan consultants and customers that I meet in Visayas and Mindanao. Really? Tinitignan Wow, nila thank yan you. mabuti. Kung pwede ka lang nilang puntahan dito, pupuntahan ka nila. Thank you. Maraming salamat ulit for your Thank you, time, Sir Sir Ryan. Renzo. Mga kapartner, watch for the next episode. Tutukan nyo pa rin po ang Kapartner Podcast episode. Maraming salamat ulit and hanggang sa muli. Thank you.